Good morning po mga ka-AutoCAD at saka mga ka-Autodesk Revit. Welcome po sa Billy Pascual AutoCAD and Autodesk Revit Tutorials. Topic number 3 po tayo. Ang title po nito is about view template. So, iayos lang po natin yung screen natin. So, dito, naka-open po dito yung mechanical project natin na ito yung gagawin nating example. In the future, lalatagan po natin ito ng mga mechanical component. So, dito, sa tab sa taas, i-click natin yung view template. May mga selection dyan na manage view template. So, click po natin yung manage view template. And then, lalabas po yung mga characteristic nung selection ng view template. Kumbaga sa AutoCAD, parang masasabi ko na ito yung pinaka-flat style natin eh. Pero dito, since may 3D nga tayo, pwede nating i-set up yan sa parang sa 3D realistic. So dito may background tayo ng architectural level 1 na floor plan. Kung mapapansin nyo, yung view template na sinet up natin dito is malabo lang siya. So pasukan natin yung view template. Dito, nandito na lahat ng characteristic. Dito, depende sa ipapakita natin. Ito is isang example, yung view range. Yung view range kasi, under siya ng view template na kung saan kahit naka level 1 siya, pwede natin i-adjust yung view range niya na pwedeng makita yung second level, yung second floor. So dito naman sa second level, parehas natin gagamitin yung view template na pang mechanical. Then dito sa elevation view niya, isi-set up natin siya na sa ibang view template naman. Ayan, kung makita nyo, nagkakulay siya. Isi-set up natin yung elevation na view template na naka-shaded para maipakita natin yung pagkakaiba ng iba't ibang view template na gagamitin natin na example dito sa kabuuan ng 4 na view. So dito naman sa 3D, para mapakita natin yung kaibahan, a-applyan natin siya ng view template na naka-realistic. Kasi usually sa presentation, di ba, sa mga perspective, realistic natin siya isa-set up para maipakita natin yung kaibahan ng mga iba't ibang view template as per sa trade or sa discipline na kailangan natin ipakita. So dito, bibigyan natin ng magandang anggulo yung view ng 3D. Yun ang kahalagahan ng view template na topic natin ngayon, na bibigyan natin siya ng comparison sa ibang view para maintindihan ng mga viewers na nanonood sa atin. So dito, nag-set up po ako ng title block. Kung mapapansin nyo, naka A0 siya. Bakit? Kasi mas maipapakita natin dito yung view template na naka-scale ng 1:100. So dito, yung project information po, last previous na example natin, ipakita lang natin dito para yung mga bawat pinila pa natin dyan is lalabas siya dito sa family ng title block, kung saan makikita mo dyan yung author, kung sino ang drawn by, kung sino yung author ng drawing. So dito meron tayong dalawang viewport, isang viewport para sa level 1, isang viewport para sa level 2. Ngayon, kung napapansin nyo, meron siyang drawing title na pwede nating i-move. Kapag isi-select po natin yung view template, pasok lang po tayo sa loob, then double click natin yung viewport. So dito mapapansin nyo, pag minove ko yung drawing title, may move natin yan eh. Pero ang kaibahan kasi sa Revit tsaka sa AutoCAD,
Ngayon, pagka tinapat ko yung cursor dun sa pinaka-line, may lumalabas na hidden line na itatapat niya dun sa existing na drawing title din. So, maginhawa sa Revit. Kumbaga, bibigyan ka niya ng guide kung paano mo siya select ng ah, ah, kung saan mo gusto siyang itapat yung mga. Tsaka isa pang diskarte dito, pag tinignan niyo yung object, pagka naka-zoom out, nagmo-move siya ng mabilis. So yun yung isang diskarte dito sa Revit. Compare mo sa naka-zoom in. Pag nag-select ka ng element is parang sa AutoCAD object naman siya. Dito element sa Autodesk Revit. So pagka ganun nga, pagka zoom out, mas mabilis yung movement. So dito naman, pangatlong viewport. So gagamitan natin siya dito ng architectural view template kasi inadapt natin to last time kung maalala nyo, inadapt natin yung transfer project standard galing doon sa project ng architectural. So dito sinetup natin siya na viewport na naka-shaded, kaya ganyan ang itsura niya, parang semi realistic kung titingnan natin. So dito i-arrange natin yung pagkaka-setup niya, pero pasukin muna natin yung yung elevation. So mapapansin nyo sa kaliwa sa properties, chinek ko yung mga crop view na component diyan para mai-adjust natin yung selection ng pinaka border niya kung ano lang yung gusto natin ipakita. Pero meron pang isang diskarte diyan, yung tinatawag na scope box. Pero sa ibang topic na natin ipapaliwanag yon. So dito, same lang, i-double click natin yung viewport kung gusto natin pasukin yung viewport kasi nasa loob na tayo ng title block. So dito, makikita nyo, ina-adjust ko yung pinaka border niya para magtapat-tapat siya, para magandang maayos tingnan, kumbaga, yung arrangement natin na ginagawa natin sa loob ng title block. So dito, dinadrag ko lang yung pinaka border, pero kung mapapansin nyo, yung grid line is parang hindi pala, parang sumobra na talaga. So i-drag lang natin yan. May mga pagka yung hover na tinatawag, hover, yung pag tinapat mo yung cursor dun sa element, magha-highlight siya ng naka-hidden. So yun yung nagiging guide sa Revit para ma-arrange natin sa ganitong tinatawag nating sheet layout arrangement. So dito yung drawing title pala niyan, nakasama siya sa viewport na family. Pero pwede nating i-move yung drawing title lang katulad nitong ginagawa ko. So medyo mahaba yung line kaya dinrag natin siya pabalik, and then select nyo lang yung drawing title, may lalabas dyan sa properties na edit lang natin yung pinaka title name nung pinapakita natin na viewport dito. So dito sa viewport ng elevation, naka shaded yung tinatawag na model display. Yan. So nakakatatlong viewport na tayo. So panghuli natin i-arrange yung 3D. So dito sa 3D naman, kung maalala nyo kanina, sinetup natin siya sa viewport na under ng viewport is yung model display, pero sinetup natin siya sa realistic naman. So dito same lang, i-drag lang natin papunta dito sa loob ng title block, and then pasukin natin yung 3D dito sa project browser para ma-i-adjust natin yung pinaka border nung gusto nating ipakita na area, specific area, kung saan pwede nating i-adjust, i-drag yung yung tatlong component ng extents, yung crop view, annotation crop view. So dito balik tayo sa title block para ma-i-arrange natin. So parang
medyo malaki pa yung pinaka border niya, kaya adjust pa ulit natin. Okay, so dito kung yung sa ano pala, sa view template ng mechanical, kaya ganun ang itsura niya na naka grayscale lang yung ginamit natin na viewport doon, kasi nga in the future lalatagan natin yan ng mga sanitary, magsisilbi lang siyang pinaka background. Magpapalit din tayo ng viewport in the future para mapakita naman natin yung mga sanitary equipment, sanitary component pala, sorry. So dito same lang, i-drag natin yung kung mapapansin nyo, may guide na lumalabas na naka hidden line para magtapat-tapat yung drawing title. So maraming component pala itong view template, lalo na kapag nag-link na tayo ng tinatawag na managed link, maiiba yung setup. Pag nag-enter ka ng BB na yung graphic visibility, hindi mo na siya mai-edit kasi nga naka-under na siya sa view template, unless dun ka mag-i-edit sa mismong view template na ginamit mo para dun mo siya ma-edit. Hindi na magpo-function dito yung BB na shortcut ng command ng graphic visibility, kasi nga gumawa na tayo ng viewport na tinatawag. Okay. So sana marami pong natutunan yung mga nanonood sa atin, at marami pa tayong susunod na topic. Gusto kong i-discuss sa susunod yung view range naman, para mas maintindihan ng mga nanonood kung ano yung function naman ng view range. Kasi medyo mas nakakalito yon, kasi nga yung dun sa view range, under siya ng nasa component siya ng view template na i-adjust na din natin, kasi doon sa view range, kahit nasa level 1 ka, pwede mo siyang i-adjust na makikita mo yung ilalim, makikita mo yung nasa ibabaw na level. So yun lamang po, salamat po, at sa susunod na topic po. Thank you.